Bakit? Ayun. Ang dami mong ano doon. Parang mga thoughts mo doon. Ito yung sasabihin ko na, ano, huwag mong pangaraping maging iba. Ang gawin mo, maging iba. Focus mo lang siguro sa personality. Kasi tama nga naman si Sir, kukulog din tayo, tatawag. Ako naman, as mas gusto ko yung food service. Ako yung pinupuntahan sa bahay. Kasi diba, woman, babae. Guys, to pursue is to be true. Hello and good day guys. Welcome to the first episode of Shento Ocho Podcast. So before we start our podcast, let us introduce first our guest here today. Starting for you. Hi, I'm Mark Lawrence. And I'm Peter. And I'm Sed. Hello, I'm Sheena. Hi, I'm Marcella. Hi, I'm Sarah Jean. Hi, I'm Nika. Hi, I'm Mikael. Hi, I'm Nico. And I'm Per Luigi. And so, kumusta kayo lahat? Okay. Saya. Medyo masaya yung Pasko. Medyo So, ready na ba kayo? Well, itong topic natin today is we will talk about pursuing someone or to be pursued by someone. Okay? So, basically, it is a concept of pursuing. Ayan. So, alam naman natin na pursuing is kind of connected sa love, and also meron din tayong tinatawag na parang traditional way of pursuing and a modern way, kasi ayun, yun yung talagang pinaka-topic natin. Yun. And kayo guys, hingin ko yung mga perspective nyo about how you pursue someone, or paano kayo pinupursue ng someone as well. And ayun. So consider na din natin na syempre nagbabago din yung panahon and generation. Syempre nagbabago or nag-improve na, diba? And minsan nami-miss pa nga natin yung traditional way of pursuing someone, ganun. Like, alam niyo, mga harana-harana, ganyan, mga pagsisibak ng kahoy, o ganun. Yung mga something like that, pag-uusapan natin ngayon sa ating episode. And so, tanungin ko nga kayo guys, meron ba kayong pinupursue sa mga boys dito? Kahit na wala yan, hihingin natin ang yung mga perspective kung meron man or wala. Yeah. Ganun. And then, kayo, mga ladies, may nagpupursue ba sa inyo? May nanalo na nga eh. For sure, meron yan kasi for sure, meron naman yan kasi tinan mo naman yung mga itsura nila. Napakaganda, ganun. Napakabini-bini, ganyan. As same din sa mga boys dito. Oh. And ayun, so before we start our podcast episode, naganda ako dito ng mga cards that contains questions about pursuing someone and to be pursued na. Kaya ayun, so easy lang naman yung ating mechanics. Meron tayong dice dito, and then ilalagay ko dito yung question sa gitna. Yan. And itong dice is magsuserve as kung sino yung unang magsasagot ng question. So mag-umpisa muna tayo sa mga gentlemen, and then after nun is yung mga ladies na kung sinong mga dito numbers like that, kung sinong magiging 1, siya yung magiging 1, 2, 3, 4, 5, and sa ladies 1, 2, 3, 4. Yes. Okay, so let's start. Okay. So para mas exciting, i-randomize natin itong mga cards. As you can see, and so excited na ba kayo? Wala sa akin ang maingay. Excited So na I want you here na maging honest, please, and also if you have some experience, you can share it as well, and of course kukunin din natin yung mga perspective and yung mga opinion ng iba. Okay, so let's start. So ito na yung mga cards. Okay, lagay natin dito.
Okay. Ibulot na ako. Okay. So, ang tanong is, what are some ways you would like to be pursued? Ayan. So, anong parang way na, parang ano to? More like, paano gusto yung ma-pursue Yeah. ng Ways. yeah. Eh, parang kung paano tayo Paano ligawan ng Paano yung lalaki versus yung babae? paano niya Yeah, parang ganun. i-impress. Yes. Pa- Oo, parang more like, kung paano nyo gusto nyo ma-pursue sa mga lalaki, ay babae, and paano gusto nyo mag-pursue ng babae. Ganun. So, umpisa natin sa guys. So, ready na ba kayo? Yes. Okay, so, Yes. let's roll the dice. Oh, Five. 5. Nico. Si Nico. Nico. So, umpisa natin kay Nico. Please give him the mic. Please don't make it. So, Sa akin. sige. Sa akin kasi, siyempre di ba babae, di ba liligawan mo siya. Siyempre bago mo siya ligawan, kailangan mo munang, siyempre liligawan mo yung mga magulang niya. Papasyal ka sa bahay niya, gano'n. Kasi gano'n yung ginawa ko ngayon sa pumunta ako sa bahay niya, tapos kinausap ko yung mama niya, tapos yung lola niya na nandun. Kasi yung mama niya nasa abroad eh. Siyempre mas gusto ko munang kilalanin yung mga magulang bago ko siya ligawan. Siyempre, mahal mo, hindi pumayag yung magulang. Yeah. Siyempre, bata pa naman yung Siyempre, kailangan mo nang kilalanin yung magulang mo bago yung liligawan ng babae. Very traditional. Very good, very good. For me naman, personally kasi, ang nangyayari ko, bali, ako parang, alam ko kung paano maligaw, pero di ko alam sabihin kung paano. Like, sasabihin ko, indirect na gusto ko italigaw. For me kasi, nung naligaw ako, especially sa girlfriend ko, mali ang ginawa ko, nag-aakaw ako ng paliligaw, pero di ko sinabi. Hanggang yung girlfriend ko na mismo yung napansin na yung the way ako mag-act. Yun yung nililigaw. Tapos, yun. So, bali, yun. Kinilala ko parents niya, like, lahat ng sinabi niya, very traditional. Kinilala ko parents niya. And, yun. Ang mahalaga, maging genuine ka lang. Tapos, pakita mo yung intention mo dun sa nililigawan mo. Tapos, siya na mismo magsasabi, di mo na need hintayin dun sa sagutin ka ba niya. Hindi. Kung your intention talaga na gusto mo siya, hindi ka man yan gusto, at least mo na yun yung mahalaga. Tapos na si Nico. How about sa ladies naman? I would like to hear your experience or perspective. So, sa akin, gusto ko rin siya as traditional. Kasi more on naman, di ba, sa mga babae. Ngayon, sa generation natin kasi ngayon, want nila is yung modern na. Like, pag sa modern kasi, hindi makikita yung yung personality ng person. Kaya, gusto ko yung traditional para siya mismo yung kusang pupunta dun sa house ng girl. And then, ipe-pursue siya na para makita na rin yung character niya, hindi lang yung yung pinapakita niya sa social media, but also dun sa sa personality and then sa character ng maniligo sa Wait lang yung sasabihin mo. May kasi, sa iba kasi, yun, like, lahat tayo, di ba, gusto traditional. Hindi natin mapagkakailan na yung ibang parents na babae, parang, siyempre yung isip ng babae, parang, halimbawa, ikaw, first time. Tulad ng sinabi ni Miga, sabi niya, parang nahihirapan siya ipakilala doon sa Paano naman yung strict parents first kayo? time, no? Yeah. Lalo na pag strict parents. Doon mo makikita kung decidido yung lalaki. Kasi maghihintay siya kung kailan kanya ipapakilala. If ever na siya mismo, hindi pa siya ready na ipakilala ko doon sa magulang. Doon pa lang makikita mo kung gano'n ka perseguido yung lalaki kung kaya niya maghintay. Ako, iyakan na yung kiligan. If you were trying to persuade someone, pursue someone, would you focus more on your looks or your personality? So, kapag magpupursue ka ng lalo na sa mga gentlemen, magpo-focus ka ba sa more on your looks or your personality?
Ayan. Okay. Kasi lugi tayo sa looks. Yeah. Hindi joke lang, joke lang. For me, more on ano tayo, more focus on siguro sa personality. Ayan. Kasi tama nga naman si Sid eh. Kukulog din tayo, tatanggal din naman tayo, pero yung ano mo, pero yung kalooban mo, kung ano man yung laman ng puso mo, ano, yan na yan. Yung parang permanent mo na yung ugali mo na yun. Sabi ko nga kanina, di ba? Parang lalabas at lalabas yung ugali mo pag nanliligaw ka man. Lalabas at lalabas din yan. Tapos sa looks naman, pwede mo itago yan eh. Mag-makeup ka, di ba? Magpa-retoke ka man, ganyan. Even retoke, di man nag-ano eh, nag-expert din eh. Pag hindi ano eh, ganyan. Ang thoughts ko lang dun, ito medyo ano siya, medyo tricky siya pero maganda yung quotes na naisip ko about dito. Habang nag-isip kasi ako nung umaga, nung ano, talagang gustong-gusto ko yung ano, ganda ng topic na to, parang ganyan, maganda, ganyan, ganda ng mga, ano, mga questions natin, then na-enjoy ko siya, ganyan. Ganyan, then ano, ayun, ang dami mong ano din, parang mga thoughts ko. Ito yung sasabihin ko na, ano, huwag mong pangarapin maging iba. Ang gawin mo, maging iba. So, para sa nila, personality, di ba? Sa akin, it goes for both. Honestly, syempre, sino nga ba na hindi tatanggi na gusto mo may makasama na titingin ka, kagising mo. Uy, ang cute oh. Diba? For me, both personality tapos looks. Kasi, yun nga, sa personality naman, may kanya-kanya tayong personality. So, ano ba, doon pa lang sa pagliligaw, doon mo na makikita. Tapos, nasa iyo din naman decision kung bibigyan mo ng consent yung isang tao na pumasok sa buhay mo, may itsura man o wala. So, para sa akin, both, kasi, yun nga, syempre gusto ko, may makasama ako na pupurihin ko lagi-lagi. Tapos, syempre, isipin ko, ang ganda-ganda ng girlfriend ko. Siyempre, parang iisipin mo, maganda na nga, maganda pa personality, ba't mo palulukoy? Parang, nag-motivate yun sa'yo na para huwag magloko, at the same time, mo-motivate yun sa'yo na para huwag gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Diba? If kayo ang pinursue, right? Magpo-focus ba kayo sa looks or sa personality ng guy? Okay, so for me naman, if sa percentage ko siya i-base, personality is 90% and then yung looks is 10%. Kasi di ba, mas I go for looks talaga 100%. Kasi hindi lahat ng lalaki na gugustuhin guys may magandang mga look. So, personality talaga yung mas gusto ko sa kanyang makita. Yun yung gusto kong mahalin sa kanya, yung personality niya, hindi yung looks. Kasi sabi nga nyo, di ba? Hindi, yung looks is kumukupas. Tatanda kayo, kukulugot kayo. So, kung yung looks lang yung ginusto mo sa kanya, paano kapag tumanda na kayo? Paano? So, yung personality talaga yung pinaka-biggest win sa lahat. Para sa akin, honestly lang. Kasi, paano kapag may mga misunderstanding kayo, ganyan. So, paano mo maano yung personality niya kung sa simpleng away lang is may ganung ugali pala siya. So, paano mo yun i-handle kung hindi mo yun yung unang mapapansin mo sa kanya sa personality? So, may additional na naman din pala ako dun sa sinabi mo Rizal. Yeah, sa looks naman kasi, makikita mo dun na, alimbawa kung malinis siya, sa looks pa lang makikita mo kung gano'n siya linis, the way niya i-represent niya sa sarili niya. Makikita mo dun yung ibang personality niya, external, hindi internal. Like halimbawa, kung paano siya manamit, like, halimbawa, malinis, gano'n. Tapos, pag gano'n naman, pag presentable, mabango, syempre, yung IG niya, meron siya IG, di ba? Doon pa lang makikita mo true looks yung personality niya. Isang tao kung responsable ba. Tapos, Malalo sa katawan mo. tapos, yun, halimbawa, kung binibigyan niya ng importansya yung health niya, like, halimbawa, nag-workout ng gym, gano'n. Doon pa lang makikita mo na may discipline siya kasi at the same time, nakikita mo na
nagagawa niya na alagaan yung sarili niya. What more pa dun sa babae na ipurpursue niya. Ako may danagan lang. So, kasi sa sinabi niya, yun nga, sa looks, pwede nang makita din yung personality. Personality. Yeah, external. Hindi ko Kaso sa sinabi iba, yan, sa iba kasi, yung ibang guy, maano nga sila, presentable nga silang, tignan. Pero yung personality talaga is, trash. hindi talaga. Parang, ang hirap mag-person ng someone kapag yung personality talaga is hindi siya ganun ganda and yun. Kaya mas okay talaga na ang tawag dito, parang tingnan mo siya parang Okay. Okay. So yun, yeah, I go for personality din naman. Pero I prefer both. Sabi ko nga. Hindi ko nilalat na porque sinabi ko, Para sa'yo lang yun. perspective ko lang, opinion ko na gusto ko yung makakasama ko is may tsura at the same time personality. Siyempre, sino ba naman, gugustuhin na, halimbawa, maganda ka, pangit ka man ugali, di ba? Siyempre, wala. So, yun, I prefer both. Di ko sinabi na, nililinaw ko lang. Di ko sinabi na, porque sinabi ko yung both, sa itsura lang ako bumabasa. I go for both kasi gusto ko makita, kung ano yung personality niya. At the same time, gusto ko yung makakasama ko sa Medjugorje. Hindi ko sinabi na. hindi lang sa ikaw yun, sa pagka sinasabi ko yun is general sa lahat. Kasi yung iba nga sinasabi nga na pag nakita lang natin, go na tayo agad. Go with the flow na lang tayo. Hindi na natin pinapansin yung personality kasi nakapokus tayo sa looks. Kaya, Additional lang din pala. Hindi lang kasi sa yung ibang babae in general. Hindi lang sa looks nila tinitignan. At the same time, dun sa kaya i-provide ng lalaki. Halimbawa, yung iba kasi, hindi natin makakaila na yung ibang babae, kahit pangit ugali, hindi natin makakaila. Once na kaya mag-provide ng lalaki, gugustuhin pa din nila. Kasi meron minsan, hindi na mawawala yung kaya mag-provide ng lalaki, pero yung babae, tinitis yung panluloko ng babae kasi may nabibigay yung lalaki. Diba? So, yun. Kaya, ang maganda, kung maghanap ka ng partner, may tsura, at the same time, personality, at the same time, may provide. Kaya yung, halimbawa, pangit pa ugali. Wala, tayo. Kasi nga, magkakaiba din naman talaga ng gusto yung isang tao. Kaya, And then sabi nga nila is, di ba, like, love is blind. Okay, so thank you so much, and let's proceed to the next question. Kasi, okay, so next question. Do you seek advice from friends or family when pursuing someone, or do you prefer to handle it on your own? so ako din, I prefer na i-handle ko sa sarili ko. Kasi, takot ako sa disappointment. Then, kunyari, nag-seek ako ng advice sa family ko, sa ate ko, or sa kaibigan ko. Takot ako na Parang may invalidate ka. oo, tsaka hindi din ako open talaga sa ate ko or sa mama ko. Ever since, hindi ko pa talaga na-try na, ma, may naniligaw sa akin dito. Ate, tignan mo nga ito, okay ba siya? Or papakilala ko isa. Ever since, hindi ko pa na-try yun talaga kasi takot nga ako na may disappointment or judgmental din, ganyan. So, ayoko din na ino-open ko. Pati ngayon, may boyfriend ko, but I don't even open up sa mga friends. Kahit sa close friends ko. Own lang talaga, as in low-key lang talaga siya. If may sasabihin man ako, hindi siya ganun talaga yung Parang yung lang, hindi siya talaga exposed. Kasi, since
ano din, ayoko din malaman muna na may boyfriend ako ngayon kasi may pinangahawakan ako na para sa akin is malalaman niyo lang na may boyfriend ako at hihingi ako sa inyo ng advices or mayroon ba kayong masasabi sa kanya once na may napakita na akong diploma tsaka nyo lang makikilala yung boyfriend ko. Kinikip ko yun sa sarili ko kaya wala talaga akong pinagsasabihan kahit isa sa close friends ko, even sa family and sa ate ko, ganyan. Kinikip ko lang talaga siya on my own. If ever man, matagal na din kami, may years na, pero kapag meron kaming may mga challenges sa relationship namin tulad ng September ng ganyan, wala akong hiningian mismo ng advice nun. Ako lang din talaga yung, kasi inisip ko, bakit ako hihingi ng advice sa isang tao kung hindi ko lang din naman yung kayang i-apply sa sarili ko. So, ang useless lang din nun. So, ang ginagawa ko na lang kapag nagkakaroon kami ng mga ganong challenges sa relationship namin. Kinakausap ko talaga yung sarili ko. Yung may note ako sa phone ko na naka-archive lang yun. Then, kapag may mga hindi okay na situations, ganyan, dun po sinasabi. Tapos, kapag gumaan-gaan na yung pakiramdam ko. Pero ako kasi, yung ano ko, hindi agad ako kumakalma eh. Like, ilang araw pa yan bago ko sa kanya ulit mai-open up. Kasi kapag sinabi ko yun agad sa kanya, magiging malala lang yun. Kasi Kasi possibility na baka maging worse. maging worse pa siya yun. Tsaka kaya yun, hindi ko ganun. Kinikip ko lang yun sa notes ko, naka-archive lang yun. Tsaka kapag okay na ako at kaya, ganun din siya, ganun din yung partner ko na kapag hindi, kaya na ba i-open up doon? Kasi siya din eh. Magkaiba kasi kami siya. Hindi niya din kayang ganun i-open sa close friends kasi nga lalaki, baka iba lang yung masasabi. And then ganun din sa family niya. So parehas lang kami. So pinahandle lang namin in my own din talaga. So, yun ako, I prefer na handle it on my own. Kasi, yun nga, tulad na nasabi ni Sarah. So, yun nga, tulad na nasabi ni Sarah. May mga ibang friend kasi tayo. Once na nag-open up tayo, it's either na mapapasama yung looks ng partner mo sa kanila. Image At the same time, parang ikaw, lalo na, kasi hindi natin maiiwasan na yung babae talaga pag galit, emotional. Yes. So, May time na yung iba, kasi tulad din nung na-experience namin ng partner ko. Bali may sinasabihan siya trusted friend niya. Pero yung trusted friend niya naman, hindi minamasama. Parang yun yung maganda sa friend niya na parang Hindi siya one-sided. parang inaalam niya muna kung ano yung Yung buong nangyari. kwento. Yun yung tinatawag nila. Yan. Tapos yun, pero I always remind her na dapat if may away sa atin lang. Kasi walang involved na ibang tao. kasi pag may na-involve na ibang tao, may chance na yung it's either ako or siya, it's either ako or siya yung masisira yung image dun sa pinagsabihan niya. At the same time, once na sabi ko, once kasi nang naging emotional ka, tapos pinairan mo yun, tapos nagsig ka na advice sa iba, parang yun, imbis na i-handle mo yung sarili mo, na alam mo na kaya mo naman i-handle na kayo ng dalawa, mangyayari, nagkakaroon ng third party na mas yun yung pinapahinggan mo kahit madali. Tapos, lalo na, yun, sa naman, seeking advice sa family. It comes natural. Kasi sa family namin, open kami lahat. Kahit hindi humingi ng advice. Yeah. Hindi ko din sinabi na naliligaw ako. Naliligaw ako. Ang nangyari na lang, birthday ni mama ko, pinakilala ko, mami girlfriend ko. Ngayon nangyari. Tapos, yun, ang nangyari naman, ang advice lang nila sa akin, magtapos muna kayo, wag mo, sabi ni papa ko pero alam ko na, joke lang. Siyempre, parang kabataan, ganun talaga yung siyempre, napuntaan na nila eh. Sabi nga, ganda, magtapos muna kayo, alam niya na, siyempre, ako as open-minded teenager, bali, tinitake ko yun as a
positive sa akin na hindi ko tinatake na negative kasi para sa amin din naman yan eh. Kasi what if na buntis mo, ganito din yun. Family pa din yun. Hindi, tapos wala ka pa trabaho, di mo pa kaya, di ba? Tapos syempre, doon na din kahit hindi ka mag-seek na questions, na-open yung family. Magsasabihan at magsasabihan ko. Yun yung maganda sa kapag open yung family. Next So, question. na-enjoy nyo na. Next question naman. Yes. Ito, maganda tong question, which is napag-aralan natin kamakailan sa personality development. In the concept of pursuing a woman, what do you want to give her the most in terms of the 5 love language? And why? Yung 5 lang guys, Yes. love language. For me, quality time. Yan. Quality. Kasi, sa ngayon kasi, like sa atin, di ba, college tayo, lagi tayong busy. So, yes. So yung babae, minsan parang hindi na yung nag-aantay ng gift mo. Basta bigyan mo lang siya ng time, ganyan. Parang para sa kanya. Parang, so, mahal mo ko sa tapos binibigyan mo kami. Even busy ka, binibigyan mo pa rin naman. So, that's great. Please naman tayo. So, kay Nika. Ako naman, Yeah. mas gusto ko yung act of service. Ako yung pinupuntahan sa bahay. Kasi di ba, woman, babae. Paano yun? Hindi ko naman nilalahat na lahat ng babae is mas gusto ng act of service. Yun may unang opinion lang. Mas gusto ko yung act of service. Kumbaga, binibigyan ka ng pagkain, ganun. Hindi man everyday, pero kumbaga, hindi niya sasabihin na pupunta siya sa inyo, ganun. Nagbigay siya ng food. And mas feel ko kasing special ako, ganun, na very care siya sa akin. Ganun. Halimbawa, may period ka, di ba? Oo, very, pag tinatoy. Crave ko to, ganyan. Ayun, act of service. So guys, thank you so much for participating this podcast. Thank you for sharing your thoughts, your perspective, your sides, your opinions, and your experience as well. And throughout this podcast, I realized na we have some different ways to pursue someone. We have different experiences, we have different mindset, and through despite that, meron naman tayong isang goal, which is to fall in love yung pinupurso natin. Yan. Ganun din sa side ng mga women, mga ladies. Yan. So, I hope na magkaroon kayo other ng sense of belongingness sa isa't isa, maging strong kayo, and also magkaroon kayo ng consistent na willingness to fix something, some things na makakapag-bother or makakasira ng relationship niyo. I hope your relationship will okay. So overall, thank you so much, guys. So I guess that's the wrap of this first episode of Shento Otto Podcast. So guys, to pursue is to be true. See you on the next episode. Bye. To love means is to become true towards that person. Kasi kapag nagpapakatotoo ka sa isang tao, or even not naman sa naman yung understand. What can you do for love? Tanggap mo siya yung goals niya, insecurities niya. Kung mahal mo yung isang tao, ibigay mo ba? Sasaktan ako. Wag lang